Mga kapwa't kong kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay magpapasalamat sa Allah nang sa ganun ay naparito tayo sa loob ng pamamahay ng Allah o tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay tawagin po natin na masjid. Innal masajida lillah. Ang mga masjid ay pamamahay ng Allah o tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasaksihan po natin sa oras na ito na wala pong tayong dapat sambahin maliban lamang sa nag-iisang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, at sasaksihan din natin na ang huling-huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa oras na ito ay lagi natin tatandaan, lagi natin isa sa isip natin ang oras na ito o araw na ito, ang Yaumul Jummah na ito, ay kailanman ay hindi na ito babalik, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya samantalain natin ang oras natin ngayon, na kung maari po ay lahat po tayo na nandito sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-focus natin ang ating isipan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang may kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito natin matutunghayan sa surah Ali Imran aya 104. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'da al-isti'adha, waltakum minkum ummah yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung titingnan natin ang ayat na ito, ay napakalaking responsibility ng bawat isang mamamayan dito sa daigdig, sa ibabaw ng mundong ito, ay napakalaking responsibility bawat isa sa atin. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, waltakum minkum ummah, magpalitaw kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang mula sa inyo, mula sa inyo, na kung saan ay siya po ay mangunguna sa pagsagawa ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya po ang mangunguna sa pag-utos ng kabutihan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at siya po ang mangunguna para ipagbawal ang anumang makasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay nakasaad sa banal na Quran at sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, pag maisagawa natin itong tatlo, yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ano po ang sabi ng Allah? Wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun yani al-faizun. Al-muflihun yani al-faizun. Kayo po ay magtagumpay, sabi ng Allah, dito sa ibabaw ng mundo, lalong-lalo na ho sa pagdating ninyo sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, atin pong babalikan ang ayat na ito. Yad'una ila al-khair. Ma ma'na yad'una ila al-khair? What mean
yad'una ilal khair. Ano po ang ibig sabihin ng yad'una ilal khair? Mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung titingnan natin, babalikan natin ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito, ay bawat isa sa atin, wal takum minkum ummah, al-jama'ah, jama'atu tad'una ila al-khair. Lahat po tayo ay magkakaisa, magkakaisa para magkaroon ng ummah, isang tao na kung saan ay siya po ang mangunguna sa pagsagawa ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, bawat isa sa atin mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yad'una ilal khair, magsumikap tayo na magkaroon tayo ng isang grupo o isang tao na kung saan ay siya po ay maging modelo, siya po ay maging model sa pagsagawa ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay nakasaad sa banal na Quran at sa sunnah at hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay obligasyon, obligado po sa atin lahat, na tayo po mismo, tayo po mismo sa mga sarili natin ay tayo ay maging model para sa mga tao na makikita nila sa atin na tayo po ay nangunguna sa pagsagawa, pagtupad ng batas ng Islam. Yun po ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ayat na ito. Yan po ang meaning ng yad'una ilal khair. Sikapin mo, kapatid, maging sino ka man, ay maging modelo ka. Maging ikaw ay model dito sa Islam, maging ikaw ay model sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, para paglaki ng mga anak mo, yun ay tularan na makikita nila na kung saan ay yun po ang gagawin nila sa paglaki nila. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag po natin babalik ta rin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imbis na ang kautusan ng Allah ay sikapin natin na maging model tayo sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga taong binabaliktad nila itong kautusan ng Allah. Bakit ho? Sila po ang naging modelo sa pagsagawa ng labag sa batas. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah ta'ala, isipin natin, pag nakagawa tayo ng labag sa batas, pag mayroon gumagaya sa mga ginagawa natin na yun, na kung saan ay hindi nakasaad sa Quran at labag sa Quran at sa sunnah ng Prophet Muhammad sallam, hanggang sa tayo ay mamamatay, makakarating din sa atin ang parusa pag mayroong gumawa ng ginawa natin, nagawa ng mga tao dahil sa atin, na kung saan ay napakamali. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan po ang laging isa sa isip natin, isa sa puso't isipan natin, na sikapin natin na tayo ay maging modelo sa ating pamilya. Pag tayo ay isang leader, tayo po ay maging modelo sa ating mga tao na kung saan ay mangunguna sa pag-implement ng batas ng Quran at Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, bago natin isagawa ang pag-uutos ng kabutihan tungo sa Allah, unahin natin ang sarili natin. Dahil ito po ang sabi ng Allah, yad'una ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Una pong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-aakay ka ng kabutihan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala bago ka mag-uutos ng kabutihan para sa ating relihiyong Islam. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah ta'ala, huwag po natin kalimutan, unahin ang ating sarili, dahil ang masaklap, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah, sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang masama, sabi ng Allah, ipag-utos mo
sa mga tao ang kabutihan na kinalimutan mo ang iyong sarili. Yun po ang masama, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf at ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ang galing mong magutos sa mga tao, na ang sarili mo ay kinalimutan mo. Napakasama yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pagkatapos natin mag-utos ng mabuti, sikapin din natin na tayo po ay makapagbawal ng mga masamang gawain labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din sa kanyang sugo ng si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag naisagawa natin yun, ano po ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Tayo po ay magtagumpay dito sa ibabaw ng mundo, lalong-lalo na po sa pagkabuhay muli sa paraiso, sa al-Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, atin pong isipin na kailanman ay hindi tayo mananatili dito sa ibabaw ng mundong ito. Huwag po natin isipin at isa sa puso't natin na dito tayo mananatili sa ibabaw ng mundo. Alam ba ninyo mga kapatid, may kasabihan si Abdullah bin Nusabih, sabi po niya, ad-dunya tad'una ila al-fitnah was-shaytanu yad'una ila al-khati'ah. Atin pong alamin, ang mundong ibabaw na ito, ang makamundong bagay dito sa ibabaw ng mundo, ay wala pong hangarin sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi inaakay tayo ng dunya na ito dito sa ibabaw ng mundo, na magkakaroon tayo ng fitna. Wala pong hangarin ng mundo, sabi ni Abdullah bin Nusabih, ang dunya ay inaakay kayo sa anumang uri ng fitna, na ang fitna, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah, kung titingnan natin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, ano po ang kanyang sabi, ano po ang hatol ng Quran sa mga taong gumagawa ng fitna? Al-fitnatu asaddu min al-qatl. Al-fitna asaddu min al-qatl. Ang fitna, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas malaki ang kasalanan niya kaysa pumatay ka ng isang tao. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman huwag nating kalimutan, isa sa puso't isipan natin, ang kabilang buhay, ang pagkabuhay muli, dahil 100% hindi natin alam kung kailanman sino sa atin bukas makalawa ay magpapaalam na po dito sa ibabaw ng mundo. Bakit? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kullu nafsin za'iqatul maut. Lahat po ng mamamayan dito sa ibabaw ng mundo ay makakatikim ng kamatayan. Lahat po tayo ay makakaranas ng kamatayan, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Bawat isa sa atin ay ibalit natin ang ating sarili, kung ano bang preparasyon natin, ano bang prepared natin sa kinabukasan natin. Ano po ang kinabukasan dito na sabi ng Allah? Baka alam po natin na kinabukasan natin ay dito lang sa ibabaw ng mundo. Merong kasabihan ng mga nakakatanda sa atin noon, na mag-aral ka ng English, sikapin mo maging engineer, sikapin mo maging abogado, sikapin mo maging maestro, para mayroon kang kinabukasan.
Ha? Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah, kung titingnan natin ang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po ang kinabukasan na maging ikaw ay engineer, hindi po ang tinatawag na kinabukasan na maging ikaw ay maestro, maging ikaw ay teacher, maging ikaw ay abogado, kung anuman maging ikaw ay doktor. Ang kinabukasan dito sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Yan po ang tunay na kinabukasan. Ha? Kung sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang apoy, sa kanyang inferno, sa kabilang buhay, at pagkatapos ay papasukin ng Allah sa kanyang paraiso, sa kanya ang al-jannah, yun po ang taong magtagumpay na nakuha niya ang tunay na kinabukasan. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating kalimutan na tayo po ay iiwan din natin ng mundong ibabaw na ito. Babalik din tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag nating kalimutan, isa sa puso't isipan natin, na bago tayo napunta dito sa ibabaw ng mundong ito, ay mayroon po tayong agreement sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pong agreement natin bago tayo napunta dito? Sa ibabaw ng mundong ito, tingnan ninyo yung mga tao na hindi lumalaki, dahil hindi sila pumipirma. Tayo mga kapatid sa pananampalataya sa Allah ta'ala, huwag nating kalimutan na tayo po ay lumagda bago tayo lumaki dito sa ibabaw ng mundo. Mayroong agreement natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pong agreement? Na pinipirma natin, nilalagda natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Wala pong ibang hangarin ng Allah kung ba't pinapunta kayo dito sa ibabaw ng mundo. Kung tutuusin kahit hindi po tayo pinapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ibabaw, kaya po ng Allah subhanahu wa ta'ala kullu shay'in qadara, lahat po ng shay kaya po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawa. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah, walang hangarin ng Allah sa atin, maging sino ka man, maging ano kang posisyon mo dyan. Wala pong hangarin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang para may sagawa mo ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah, isa sa isip natin, pag naisagawa natin ang tatlong kautusan ng Allah na ito, yad'una ilal khair, pag kayo po ay nag-aakay ng kabutihan, tayo po ay nakapag-utos ng mabuti tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo po ay nakapagbawal na sa anumang ipinagbawal ng Quran at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano po ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya po tayo natawag na khaira ummah. Suratul Al-Imran ayah 110. Sabi ng Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul qura lakana khairan lakum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Yan po ang hatol ng Quran. Pag naisagawa natin ang malaking responsibility na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, pag naisagawa ninyo ang tatlo na ito, kayo po ay pinakamabuting sambayanan o mamamayan dito sa daigdig, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ho? Dahil nakapag-utos na kayo ng kabutihan at nakapagbawal na kayo ng anumang ipinagbabawal ng Quran at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa paniniwala ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-utos kayo ng mabuti dahil sa Allah, hindi dahil kanino, dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbabawal kayo ng masama
dahil hindi para kanino, dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang hatol ng Quran sa atin, paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya natawag tayo na khayra ummah. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah ta'ala, ibig sabihin, hanggat hindi natin maisagawa ang tatlong kautusan ng Allah na ito, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, hindi po tayo matawag na khayra ummah kailanman, mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po tayong magpakalinis, huwag po tayong magmamalinis pag hindi natin naisagawa. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, evaluate natin ang ating sarili. Sa loob ng 24 hours, tayo ba ay nakapag-utos ng mabuti? Tayo ba ay nakapagbawal ng masama? Tayo ba ay nakapag-akay ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bawat isa sa atin, evaluate natin ang ating sarili. Huwag po natin evaluate ang ibang tao. Unahin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid sa pananampalataya sa Allah, para maging khayra ummah tayo. Yun po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah, dahil pag naging khayra ummah ka na, ano po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala pong garanti, sabi ng Allah, na ang magkakaibigan ay hindi mag-aaway, o magkakapatid na hindi mag-aaway, maliban lamang sa mga taong napaloob sa kanila ang tunay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang 4:3 versikulo 67. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ang mga taong magkakaibigan sa makasalanan ay kailanman ay itatanggi ng bawat isa sa kanila ang kanilang kaibigan, ang kanilang kapatid, pagdating sa kabilang buhay, maliban lamang sa mga tao na nagkakaibigan o magkakapatid dito sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila po ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang isipin natin, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah. Wala pong dalil na ang mga fraternity ay hindi mag-aaway. Ang may dalil sa Quran, ang hindi magkaaway na magkakapatid o magkakaibigan, ay dito sila magkakaibigan sa relihiyong Islam at may takot sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag po natin masyadong isipin ang mundong ibabaw na ito. Actually, meron din hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'mad dunya kaka'annaka ta'isu abada. Maghanap buhay ka dito sa ibabaw ng mundo, naisipin mo na ikaw na hindi mamamatay. Ngunit sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Isipin mo na ikaw ay mamamatay na bukas. Kaya wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. I-check mo na, evaluate mo na ang iyong sarili, kung ano po ang preparasyon mo, may contribute mo para sa kinabukasan mo. Ulitin ko sa inyo, ang tunay na kinabukasan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran o marangal na Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Yun po ang tunay na nakamtam niya, ang tunay na kinabukasan dito sa ibabaw ng mundo, lalong-lalo na ho sa kabilang buhay. Sino man ang ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang apoy, kanyang impyerno sa kabilang buhay, at siya po ay papapasukin ng Allah sa kanyang paraiso, sa al-jannah, yun po ay nakamtam niya ang tunay na kinabukasan, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.